Magandang araw sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo. Narito na naman po si Papa Jack. At meron tayong i-feature na bagong, hindi naman siya bago actually. Meron tayong i-feature na bike shop na dito lang sa Quezon City matatagpuan. Kung ano nga ba ang bike shop na to, talaga namang sinasabi nila, ito yung tinatawag nila hidden gems para sa mga siklista. Hindi lang basta siklista ha, ito yung hidden gems na para sa mga totally passionated sa kanilang mga bisikleta. At hindi lang basta mga siklista na gusto lang magbisikleta. Siklista na merong art kung tawagin nila. Alright? So kung interesado ka rito, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, kung hindi ka pa nakaka-follow sa ating mga social media, YouTube channel, TikTok at sa ating FB page, makisubscribe lang po at malaking bagay na yun para sa ating channel. So nga pala, may makakasama ako rito para ipakita at i-discuss sa inyo kung ano nga ba ang meron dito sa Bikery Bicycle Lifestyle. Tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung ano yung mga nasa loob. Si Papa Jack ako. Si Papa Jack ako. Papa Jack ako. At ayun na, syempre, dito na tayo sa loob ng ating Heaven's Place kung tawagin. Siya nga pala, ako po si Papa Jack at kasama ko si Ate. Ate, pakilala ka naman siya. Hi, ako si Pam ng Bikery. Si Ate Pam ng Bikery. Ito, ano lang to, kwentuhan lang to. Gaya ng mga ginagawa natin, di ba? Chill talk, chill talk. Ate Pam. Okay, ano ba dapat? Madam, Ate. Okay na yung ate. Okay. Actually, Pam na lang. Pam. Oh, Pam na lang. kasi ang tawag ko sa kanya sa FB, kundi Ate, Madam. So anyway, andito tayo ngayon sa Bikery at syempre si Ate ang mag-i-introduce sa atin. Ano nga pala yung Bikery? Ate, ano ba ang Bikery Bicycle Lifestyle? Ano ba yan? Okay, Ano siya? so yung Bikery Bicycle Lifestyle, it's ano siya, bike lifestyle store. So, kumbaga parang yung mga binibenta namin ay mga gamit na naka-surround sa pagbibisikleta. So, ibig sabihin, hindi lang siya, ano yun, more on bike ba? Or more on parts? Or more on accessories? Paano ba? More on accessories siya. Accessories siya. Pero, hindi lang accessories. Kung hindi ako nagkakamali, nagbebenta rin kayo ng mga bike. Diba? Well, ngayon meron kaming bike. So, dati, tawag namin, everything but the bike. Everything but the bike. Parang galing, ano? Ayun. Tipam, ano ba? Kailan pa nagsimula yung Bikery? So, ang Bikery nagsimula 2016. 2016. Nagsimula kami sa high school pagbenta pa lang ng yata Brooks. ako nun. High school pa lang. Pag-graduate pa lang ako ng 4th year. Anyway, tapos. Yun. So, nagsimula kami magbenta ng mga Brooks saddles. Brooks Saddles. Sa Brooks saddles talaga kami nagsimula. Okay. And then from Brooks saddles, talagang Brooks lang. So, sideline lang talaga siya. Mm-mm. And then, hanggang sa, kasi usually, ang binibenta namin is yung mga items na hindi namin mabili. Na gusto rin namin para sa sarili namin. Oo. So, wala dito. Okay. So, Brooks saddles, tapos nagkaroon kami ng Ortlieb na bags. Okay. Nagkaroon kami ng mga tubos rack. So, medyo nandun sa bike packing, bike commuting, kaya bike lifestyle na pagbabike. Yan. Hanggang sa, ayan na, ngayon, di ko na alam sa namin lalagay yung mga gamit. Tapos, sa nagsimula ang Bikery, talagang ito mismo yung spot na to? Or before hindi dito yung spot na to? Hindi dito. Hindi dito? Dito rin sa area, nagsimula same area, dun sa kabilang kanto. Sa kabilang kanto. So, nagsimula kami actually sa sala ng lola ko. Sala. So, ibig sabihin pala title, Sala ng Lola ko. Sala ng lola ko. Bikery Bicycle Lifestyle. Tapos hashtag, Sala ng Lola ko. So, doon ka. Tapos, yun pa lang yun. Mga Yun pa lang yun. Brooks pala. Tapos, so, may isang shelf lang kami doon. Tapos, doon na nakasabit lahat. Tapos, kailan yung nagkaroon ng turning point na gusto nyo nang mag-expand or mag-ano? Paano? So, nung pandemic, edi maraming gustong bumili ng mga items. Okay. Unfortunately, yun nga, nasa loob siya ng bahay. Yeah, oo. And then, hindi... Delikado para sa... Delikado, yeah, hindi namin sila ma-welcome. Oo. So, ang nangyari, nag-decide kami, mag-pop-up muna. Pop-up. pop-up. So, nag-pop-up. Kung fina-follow niyo yung Bikery since the pandemic, meron kaming Bikery by the Ruins. So, nag-pop up kami dun sa sala pa rin ng lola ko, pero Doon pa sira rin. na yung bahay. Kaya by the Ruins. For how many years kayo nagstay doon sa bahay ni Lola? So, 2016, Bahay ni Lola. 17, 18, mga 3 taon Di ba din. movie yun? Bahay ni Bahay ni Lola. Anyway, Yeah. mga 3 taon kayo 3 doon. taon Tapos, kami doon. doon kayo nagkaroon ng kaisipan na
Baka di natin i-expand to. Total, marami naman nag-cater ng, marami tayong mga nagiging customer, marami tayong nagiging ano. yung ganun. More of napalayas kami doon sa bahay. Hindi naman, kasi sinira nga. Sinira. Sinira Oo. kasi. Okay. So, ang nangyari, so nung pandemic nga, nag-pop up kami, Bikery by the Ruins, at saka yung Bikery Grahe. Nag-Grahe hits Ang dami kami. naman pangalan. Ang dami. ano? Kasi depende ko ng event eh. Okay. So, may pabanda pa noon, Oo. ganun. So, nung ginawa namin yan, nung medyo nag-ease yung lockdown, medyo. ang daming, so dumog-dumag. very successful. So, So from there, na parang very successful yung events, yung event na yun, parang ano kaya gawin na natin tong shop? Nabakante tong lugar na to. Nag-move out din yung tenant. okay. So nung nag-move out yung tenant, kinuha na namin. Yun. Okay. Pero ang tanong, kasi ako actually, ako rin nung nalaman ko yung Bikery, bicycle. Ano ba to? Dati ba bakery ba talaga dati to? Sino nag-put up ng pangalang Bikery? So, Actually, very unique. Very eh. unique ba? Yeah. Okay, kaya siya Bikery. Kasi si Arnie, yung aming mechanic, nagbe-bake yun. Baker yun. Gumagawa siya ng brownies, Okay. mga banana bread, cakes. So sabi namin, pagka gumawa tayo ng bakery tapos may bike shop para Okay. you can sell your cakes. Yes. Tapos and then bike shop din siya. Yeah. So kaya siya bikery kasi parang Okay. bike shop and bakery. Bago yun mag-start, noong 2016 yan. Oo, noong 2016 Okay. yan. Pero nung time na yun, meron ng mga, may mga pastry na, mga cake. Wala naman. It's more of Wala. si Arnie lang talaga. Si Arnie, kaibigan na namin. Siya ang actually, original na nagbudol sa amin. From a nananahimik kami sa folding bike namin. Yeah. So from a folding bike na mag-surly. Specifically surly. Sabi niya, try nyo to. So, nung na-try, hindi pa rin po tapos ang kwento hanggang ngayon. Actually, pagka nag-bike ka naman talaga at nagkaroon ka ng bisikleta, walang matapusan naman. Walang katapusan. Hindi walang Oo. matapusan yan. Hindi matatapos lahat ng mga tinatawag na nakita ko yung signage doon, yung may nakalagay na Budolori. Budolry way. Yan. So anyway, Hindi lang yun sa gamit, pati sa experience habang nagbabike ka. Diba? eto kasi eto yung lagi ko sinasabi. Every time na mayroon ako ini-interview na shop owner, ang gandahan kasi dito, sila madam, sila ate, siklista. Tama? So, most of na-interview ko is mga siklista. Pinakagandahan kapag kayo may-ari ng bike shop is siklista. Kasi, kumbaga parang, correct mo ako kung tama ako kasi alam mo yung maganda para sa bisikleta ng ibang tao at para sa bisikleta mo at ano yung pwede mong isuggest na magandang pyesa. Yes, tama. Oo. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng pyesa na alam mong hindi naman maganda na ginamit mo tapos bibigay mo sa kanila. Tama naman. Diba? So, ayun. Anyway, tawag dito. Bukod sa mga mamahalin na mga Brooks, mga bags, ano pa yung mga kinikater ng biker? Okay. So, ang kinikater ng bikery, so, meron kaming mga bags. So, ang bags namin may imported, tapos may mga local manufacturers. Gusto naman din talaga namin na mag-support local. Yeah. Kaya meron kaming mga gawa ding Pilipinas. So, oo nga, napansin ko, yung partner natin, si Pac Gears, Sir Larry. Ay, Sir, maraming salamat at napalapit mo na rito sa ano na to kasi ang dami nagtatanong sa akin. So, every time na nagtatanong sa akin, tinuturo ko sa online chat. Since meron na rito, since partner naman natin ng Bikery, so, dito na kayo bumili ng ating mga ginagamit na bags. Especially yung mga ginagamit ko sa touring, Pac Gear yun. So, dito na kayo bumili. Available yan. Mag-PM lang kayo sa Bikery Bicycle Lifestyle. Okay? So, ngayon, madam, bukod sa mga ano na yan, sa mga bags, bike. Ano na yung mga kinikerry natin na model ng bike? So, mga kinikerry namin na models ng bike or brands ng bike ay first folding Brompton. And then sa mga steel bikes, Surly, Velo Orange, Crust. Yan. So, yun yung mga meron namin mga bisikleta. Ano yung tawag dito, madam, meron bang ibang partner ng Bikery na bike shop din? Yung kumbaga kung partner na wala. Wala naman. Pero yung tipong mga kaibigan, mga bike shop. Marami kaming mga kaibigan bike na shop. same discipline din ng mga binibenta nyo, like mga lifestyle, mga ganyang mga itsura na hindi mo pangkaraniwan nakikita sa market. Actually,
wala akong masyadong Wala. alam na parang ganito eh. na Kumbaga kakilala yung nyo. kung ano yung choices namin Kaya yun ang dito. sinasabi ko sa inyo, di ba? Gaya ng intro natin ngayon, nasabi ko sa inyo, hidden gems to eh. Actually, na-feature sila dun sa, sino ba yan? Madam, sino yung Si nag-feature? Pathless Pedal, Yun, si Russ. Oo, si Ayan. Russ, si Sir Russ. So, na-feature sila. Tama yung sinasabi nila, hidden gems to. Kasi, iilan lang dito sa Quezon City na nagke-carry ng, or nagbebenta ng mga hindi mo pangkaraniwang nakikita na parts, mga pang, anong tawag doon, madam? Yung pang-arte. Kaya nga lifestyle eh, di ba? Yung mga masyadong makulorete, makulay. So kung mapapansin nyo sa ano nila, sa page nila, eh iba't iba yung mga bike na mga nakalagay na bags. Kasi dito sa kanila, touring bike, retro bikes, mga bike packing, bike touring bikes, andito lahat. So, ayun. So madam, dito, pagka dito ka pumunta, halimbawa, pumunta ako dito, ate Pam, gusto kong bumuo ng bisikleta na gusto ko gantong kulay ng bisikleta, gantong kulay ng frame, Mhm. tapos ganito yung nakalagay na bags. Makakabuo ka nun. Makakabuo. Oo. Makakabuo. Makakabuo. Kumbaga, pwede sila magpabuo dito ng as in wala silang kahit na anong dala, Mhm. tapos sa inyo lahat bibilin at mabubuo dito yun. Kaya naman. Oo. May nabuo na rin kami na ganyan. Basta ang sabi lang niya, gusto ko ng touring bike, gusto kong mamasyal, gusto ko umikot ng Pilipinas. Pero ito yung, may gano'n. Recently lang. Pero ito yung frame na gusto ko. Meron silang binigay. Meron na siyang idea. So, ang gusto niya noon, Surly Ogre. Okay. So, sabi niya, Surly, basta ang frame ko, Surly Ogre. Ikaw nang bahala kung ano ikakabit natin. Kumbaga, basta may blueprint ka, bahala. Oo. Kayo bahala. Kami naman. nang bahala. Tapos, karaniwan, madam, magkano nagre-range yung mga ganong pabuo na ano? So, yung mga recent na pabuo Bigyan kami ng namin, range. yung range. Yung range niya, minsan mga between 80 to 120. 80 to 120. 80 to Ibig sabihin 120. yung 120 kahit pa paano, masayang-masaya ka na lang. Masaya ka na doon. Oo. Yung 80 parang pag ano, may kulang pa. Saka nag-iiba yung presyo ng batalya. So, doon nag-iiba eh kung magkano yung batalya mo eh. Yun. Ibig sabihin, yung mga ano ba, yung mga stock, di ba? Like bags, like mga helmets, mga battle cage. Ano ba yan? Ini-import niyo pa ba yung iba dyan? Kasi may nakita ako doon ng ibang mga handlebars yun na bihira ko rin makita gaya nung ano, yung SIM mo yun, tsaka Ay, yung SimWorks. Oo, yung SIMworks. So, meron kaming iba na ini-import, pero meron din kami ng mga local distributed na. Okay, so at least maganda. May mga local, talagang sinusuportahan nila. Saka local support din eh. Iba din yung may local support. Pag may problema ka dun sa piyesa na yon and galing dito, madali magpapalit, madali magpa-warranty. Talaga. Yun, di ba? Kasi kagandahan pagka talagang siklista yung ano mo, siklista yung may-ari. Wala kang problemahin sa pyesa kasi pagka ginamit nila at hindi nila nagustuhan, hindi nila may Tama. sasuggest, hindi nila may ibibenta, di ba? Madam, ilang taong ka na nagbibisikleta? Since 2014? 2014. 2014. Oo. Since 2014. Oo. So, ibig sabihin, si Madam kasi, kung hindi nyo pakilala si Madam, hindi lang sa Pilipinas nakapagagawa. Oh, grabe. Ano ba yung mga napapagagawa? Okay, so ang una kong bike tour na out of the country, Taiwan. Taiwan. Ano yung Taiwan experience kami doon? na. Yung masaya yun. Talaga? Oo. Ano yung pinaka-masayang experience na country na napag-bikean? Actually, lahat naman sila masaya. Iba-iba. Talaga? Iba-iba. Ano na yun? Lahat. Taiwan, Actually, dalawa lang naman eh. Taiwan saka Japan. Japan. Oo. So sa Taiwan, yun yung pinakauna. Sa Taiwan, yun yung pinakauna. May kasama kaming dalawang Taiwanese. Na may parang nag-guide, supposedly, yun pinag-eksperimentohan nila na magpapa-bike tour sila sa Taiwan. Pero hindi na natuloy eh. Pero anyway, ano sila, mga bike shop owners na sila dito dati sa Philippines. Talaga. Yun. So kaya nagkaroon ka rin ng access sa mga Taiwan products na bike parts? More of yun. And then sabi nila parang may show dito, pumunta ka, ganun, ganon. So, yun. Pero nung mga time na yun, wala pa kaming balak na mag big shop. Tingin ko kung hindi nangyari yung pandemic, hindi ito magiging ganito. Oo nga. Actually, kalaki. Madam, ito kasing bikery, very successful na eh. Very successful you. na. So, kilala na siya. Siyempre, hindi lang dito sa Pilipinas. International. Dahil nga kay Sir Pates, Russ, di ba? Kay Sir Russ. So,
Ano pa yung pangarap mo dito? Ano pa yung nabivision mo rito? Ang nakikita namin. Hmm, Well, ano pa? sana makapag-offer kami ng bike tours. Okay. So, syempre, Pilipinas. Okay. Maganda rin naman umikot sa Pilipinas. Bike tours sa Pilipinas. Marami kasi nagtatanong kung paano magsimula. Okay. Oo. So, may bike na sila. Ganito, anong gagawin namin? Wala kaming kasama. Okay. So, more of yon, bike tours, bike camps. Mag-organize. Mag-organize. Oo. Pero, parang nakikita ko may community na yata ang bikery. Meron na rin. May community. Yes. Tapos, bukod sa ganyan, sa community, na vision mo or dream mo na magkaroon ng organization pagdating sa mga ganyan, yung mismo, bike shop itself, ano yung nakikita mo pa na pwede, na pangarap mo? Pangarap ko May para sa pangarap ka ba? bikery. Halimbawa, pangarap mo ba na gusto mo mas lumipat pa sa mas malaki, sa mas, alam mo yun, mga ganon, di ba? Oo. Gusto ko, well, sa ngayon, sick na namin. Claim it, Ano, claim it, claim yes, it, claim it. Gusto ko lumipat sa mas malaki. Mas malaki. And then pag mas malaki, tingin ko, Ano yung mas may offer mo pa? mas marami kaming, well, mas, syempre, isa is mas makikita nila lahat ng items. At saka bukod doon, sigurado matutupad mo na yung pangarap ng bikery mismo na merong Na may cake. bakery na. Oo, matutupad na yun. Diba? Kasi bikery, Oo. bakery. Ano? So gusto namin lumaki, better maintenance area din, para or service area, mas malaki, mas Yeah. maluwang din para sa mga mekaniko, para komportable sila makapagtrabaho. Mm. And then, kaya din mas malaki para yung customers makatambay, and then kwentuhan. Siyempre, habang nagkukwentuhan, nagbubudulan din naman yun eh. Ay, maganda to eh. Maganda yung kulay na yan. Ito, mas maganda to. So, yun ang, yun ang dream mo pa, mas. Oo, sa yun ang bikery. dream ko. So, claim na natin after 5 years, 10 Na parang years. yung bikery, parang ano din siya, community, parang third place mo siya. Na pag pumunta ka dito, hindi lang siya basta bike shop. Yeah. Yun. At home ka, komportable ka, ayun, mga ganun. Actually, yes. Every time na pumupunta ako dito, bukod sa malamig yung aircon, masarap tumambay. Kaya lang, nakapikit ako every time na umiikot ako dito kasi magastos eh. So, ayun. Tapos, anyway, balik tayo, maiba tayo ng usapan mo. Kung sakali, halimbawa, bumili ako ng parts dito, tapos, pinakabit ko, ano yun, may libre ba yung kabit o meron pang, may ano pa yun, para sa kalaman lang nila? Well, hindi lahat. Pero Hindi lahat. kung madadali lang, wala namang problema yon. Pero, kunyari, bumili ka ng RD, bumili ka ng cassette, syempre, charge ka na May charge pa rin May yan. charge pa rin yun. Okay. Pero kung yung simpleng kabit lang na walang modifications like racks, okay lang yun. Wala When it nang comes charge naman yun. sa warranty, paano yung warranty? Pero halimbawa, mga walk-ins, tapos yung parts na binili, bags na binili, may warranty ba yung mga ganun? Okay, so ang warranty na sinaserve namin is kung ano yung warranty ng manufacturer. So like for example, sa Brompton, meron niyang 1-year warranty. So kapag bili mo ng Brompton sa amin, in 1 year, may libreng service ka. And kung meron nangyari sa parts ng Brompton mo, balik mo lang sa amin and then i-claim natin yung warranty. When it comes naman sa bags, halimbawa, yung bags, nasa 6 months, 4 months ko ginamit. Tapos, nung niloadan ko siya, tapos nakita ko, umangat ng konti yung stitch. So, paano mangyayari pag ganun? Sa mga Warranty rin ng ano yan? may ng warranty, shop yan. so usually tinatanungan namin sa mga manufacturers. Pero so far, yung kunyari sa local, basta kung may problema sa stitch, walang problema, babalik, aayusin. Tapos, papalit mo ng pyesa, anong parts o anong bags or Ay, antayin Hihintayin mo. nila. Antayin mo bumalik. Okay. Iba-iba eh, kasi minsan, kunyari yung galing sa Amerika, minsan sasabihin nila, okay lang yung i-replace nyo. So, okay, re-replace natin. So, kunyari, meron din kaming isang kliyente sa Vivo na may claim siyang warranty. Sabi sa amin ni Vivo, palitan mo. O, di pinalitan namin. Ganun lang. So at least wala kang problema. Diba? Oo. So ngayon, madam, ito naman, pagdating naman halimbawa sa nasa pagudpod ako o kaya nasa Tugigaraw ako. Tapos nasa Mindanao ako. Tumawag ako sa bikery. Miss Pam, pabili ako ng 4 na bags. Paano mangyayari? Paano yun? Okay. Paano yung pagdating natin sa deliveries naman? Delivery. Okay. So, pwede kayo mag-order tumawag ka. So, order ka ng bag ang kailangan mo. Sabihin mo lang kung ano kailangan mo. Pwede mong bayaran online. And then, isi-ship naman natin yan.
So wala silang mapag-orderan sa, halimbawa, sa Shopee, Lazada, or mga ganyan. Walang Shopee, Lazada, pero meron kaming sarili naming website. Tandaan nyo walang Lazada at Shopee Walang ang bikery Shopee. Kasi baka mamaya, order ako ng Shopee, mayayain mo Shopee yun, hindi dumating. Baka mamaya mag-PM kayo sa Wala. page nila. Dati meron kaming Shopee, pero ngayon wala na. Kasi marami kaming mga third-party contracts So hindi pwede Magkaroon ng conflict. magkaroon ng conflict sa marami kaming contracts na hindi pwede magka-conflict sa mga third-party websites. Yung pala, balik. So kayo may website? Kami may sariling Sabihin mo, website. ano damo yung website niyo? So meron kaming website, pwede kayo mag-browse doon sa mga products namin, www.bikery.com. So paano sila pwede magbayad doon naman? Yung cash, credit card, So, pwedeng may GCash, may credit card, bank transfer, so yun na meron Yung namin. SF nun, kayo muna magbabayad tapos kasama dun sa billing nung Kasama na yun doon. Yun, yung SF. Pag checkout nila, kung sa website kayo mag-order, pag checkout nyo, nandun na yung shipping fee. Yan. Okay. Pag tumawag kayo, pwede rin. Wala din problema kahit saan. Diba? lahat dito actually, pag itong community nito, kapag pumunta kayo dito, pwede kayo mag-walk-in. Ano naman sila very accommodating, very approachable naman sila lahat dito. So, kung meron kayong katanungan, pasok lang kayo, pwede naman hindi kaagad kayo bumili, pwede naman halimbawa magtatanong lang muna kayo, canvas kayo, then kapag nakaipon kayo, saka nyo bilhin. So, pwede naman magtanong Wala namang problema magtanong. Ako nga, nakailang tanong na ako Yun. Tapos, dito, ayun, yung bikery ba, madam, saan mo siya gusto mas specify? Gusto mo ba siya mas specify as kumbaga para mas makilala as high-end shop, mid-range shop, or tawag doon yung affordable. Alam mo yung parang gets. Actually, yung affordable kasi, or yung mid-range, high-end, kumbaga budget meal, yung parang mga budget. Ang dami na kasi nun. So, basically, ang dami na nun So, wag na yon. So, ang gusto namin, parang it's more of, hindi ko alam, siguro mid to high, tapos gusto namin maging, parang specialty shop. So, hindi yung mga produkto namin ay mga items na hindi nyo karaniwang nakikita. Sadya yun. Sadya talaga yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo siya makikita sa iba't ibang shop. Oo. Yung hindi nyo makikita, gaya ng mga bags, mga hindi pangkaraniwan na nakikita sa mga bike shop, kung gaya na sabi ko sa inyo kanina, kung kayo ay masyadong passionate sa bisikleta nyo at kayo ay gusto nyo maraming maporma, alam mo yung mga gano'n, kasi lifestyle talaga di ba? Sino nagdagdag nga pala ng lifestyle? Well, Kailan na nangyari yun? Ever since, lifestyle talaga siya. Lifestyle. Bikery, bicycle lifestyle. Lifestyle. Kasi kumbaga, kaya lifestyle siya. Kasi, yun nga, yung mga produkto namin is umiikot nga siya sa bisikleta. So, hindi siya pang-karera. Parang lifestyle. Kumbaga, kung ano yung araw-araw na ginagamit mo sa bisikleta mo. Para sa'yo, madam, ano ang bisikleta? Para sa akin, ang bisikleta ay, syempre for one, means of transportation talaga siya. So, a transportation that will get you from point A to point B. Yes. And then, pangalawa, ngayon, sa akin, ang bike ko is entertainment. Okay. Entertainment din siya na kung gusto kong bumiyahe, mas na-experience ko ang isang lugar pag nagbabike ako. Compared kung naka-tour ka, gano'n, tour package ka, mas ma-experience mo yung lugar pag nakabike ka. Kasi pwede kang tumigil kahit saan. Pwede kang magpa-picture kahit saan. Basta gano'n, stop anytime. Paano pag may nagpa-picture sa'yo dyan sa labas? Pero yun siya sa akin. Ito, lagi yung sinatanong ko. Bakit mo masarap mag-bike? Bakit masarap mag-bike? Masarap mag-bike? Yan, marinig natin to sa mismong may-ari ng bike. Kasi kung makikita niyo yung TikTok natin, lagi ang portion ko doon is tatanungin ko yung mga siklista, mga kaibigan natin na dadaan ako. Kuya, bakit ba masarap mag-bike? Iba't iba yung mga sagot nila, iba't iba rin yung mga reaction nila. Ngayon, tanungin natin si Madam, bakit ba masarap mag-bike? Bakit masarap mag-bike? Okay, so yung una, is yung general feeling ng pag-bike. Okay. Nasa labas ka, syempre nararamdaman mo lahat. Lahat nararamdaman mo, init, usok, gano'n. Well, hindi siya masaya, pero masarap pa rin. Pagka napunta ka sa part na walang traffic, parang, tas tahimik, gano'n. Nagbabike ka nang may problema ka?
Oo, nagbabike pa, nag-iisip. Kaya lang medyo delikado magbike na nag-iisip. Pag Nagbabike- masyadong malalim ang iniisip. Nagbabike ka na masaya ka. Nagbabike din ako na masaya ako. Nagbabike ka nang wala kang pera. Nagbabike din na walang pera. Oo. Nagbabike ka nang marami kang pera. Nagbabike din. So, alam niyo na. So, Kahit yun lang, stress ka na, nagbabike ka pa rin. yun lang yung mga katanungan natin. So, sana na-enjoy niyo yung, na-enjoy niyo yung kwento na to. Kwentuhan lang naman tayo. Wala Wait, namang may masama, last, di ba? may isa pa. Bakit tayo nagbabike? Bakit tayo nagbabike? Siyempre, ni-enjoy natin yung pinaggastusan natin. Yes, oo nga naman. Kasi Diba? gagastos ka tapos di mo may enjoy, di ba? Diba? Bali, So, wala rin. Di ba? Tayo na-enjoy mo yung pinagagastusan mo. Oh, madam, ano yung masasabi mo for last natin? Ano yung masasabi mo sa mga kaibigan natin na merong ganitong uri ng disiplina? I mean, discipline, genre ng bisikleta, estilo ng bisikleta, gaya ng meron kayo dito. Ano yung masasabi mo sa kanila? Okay. Huwag sila mag-overthink. Huwag sila mag-overthink. Oh, yes. Mag-bike lang kayo. Kung ano yung bike na meron nyo, enjoyin nyo lang yon. Yes, yes. Oh. Kahit anong bike pa yan, basta nag-enjoy kayo, yun naman ang pinaka-importante. Nag-enjoy ka, komportable ka, at syempre yung bike mo is nasa maayos na Kondisyon. kondisyon. Ah. Oo. Ikaw pa Yun. pipiliin. Shirley Brompton. Ang hirap na tanong. Parang ang hirap ng Ang hirap tanong na ng yun, tanong. Pero Hindi, kung pwede. Gusto mo bigyan ka nila idea. Oh, sige. Sa gabi, Brompton. Sa Umaga, umaga, Shirley. Shirley. Yun, Di ba? pwede. Oh, pwede. okay yun. So, wala tayong sinigasaan doon. Madam, invite mo na sila. Okay, so ini-invite namin kayo, pumunta kayo dito sa Bikery Bicycle. Nandito kami sa 104 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Yeah. Okay, so, Facebook, website, meron tayo. Facebook, Instagram, Bikery Bicycle. Tapos yung website namin, para ma-browse nyo yung mga items namin doon, www.bikery.com. Yan. Okay. Pero may mga secret kami na nandito na wala sa website. Ay, oo. Kaya pinakamabuti talaga, pumunta kayo dito Pumunta as dito. walk-in. So, ito yung pinakagusto ng karamihan, madam. Ito yung gustong-gustong tinatanong sa akin lagi. Okay. Ito, last na to, Halimbawa, nakita nila sa Facebook, ganito yung presyo nyo. May discount daw ba? Basta pag pumunta sa tindahan, yun natin. Yan. Pag pumunta kayo sa tindahan, tandaan nyo to, sabi ni madam, pag pumunta kayo dito mismo sa tindahan, meron pang discount. Tapos sabihin nyo na panood nyo galing kay Papa Jack. Yan. Ayan. So, huwag yung expect na masyadong malaki kasi napanood sa akin. Kasi kuripot din ako. So, ayun lang, madam. Maraming salamat. Okay. Maraming Uy, salamat. thank you. Thank you. So, ayun lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Ate Pam ng Bikery Bicycle Lifestyle. Palaging tandaan, mahirap ang pera hindi susuko. Ako po si Papa Jack at kasama ko si... Pam ng Bikery. At palaging tandaan, palawakin ang kaalaman. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating Naku, hindi ko alam. paglalakbay. Sige, ulitin mo yun. Ulitin natin. At palaging tandaan, palawakin ang kalaman. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating... Paglalakbay. Alright! Papa Jack ako. Thank you. Si Papa Jack Hindi ko ako. alam. Hindi,